Kasama ba to? Ngayon yung quarterly at income tax returns para sa 2025. Kailangan na ba gawin to ngayon? Kung ikaw ay fiscal year end, no? Meron kang 2550Q ngayong December, pero yung calendar next year na yon, yung 2550Q. It will fall on January 25, 2026 na. Ano yung ang magiging penalties kung late mag-file o late magbayad ng tax sa taong 2025? Ako, marami tayong ito yung mabigat, pag hindi ka nakapag-file ng maayos, no? So, number one, yung surcharges, medyo mabigat yan, 25% kaagad yan pag may late filing. For some minor violation, for example, hindi ka nakapag-file, yung iba, they'll accept the 1,000 pesos. Yung iba naman, 5,000 pesos. Pero kung substantial yung amount, between 10,000 to 50,000 yan, yung compromise penalty natin. Gabi mga partners. Ayun. Alright! Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre sa taga Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po. At welcome po kayo dito sa business natin to. At syempre ito po si Randy Casilan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At live na live po tayo dito sa UNTV Radyo La Verdad. Ayun. At iniintay lang po natin si partner Manuel kasi medyo nagkaroon ng technical. So, hinihintay-hintay natin. Ayun. Ay, mukhang nandyan na. Partner, nandyan ka na ba? Nakikita na kita, Partner Manuel. But right now, wala po si Partner Chris kasi nga may business trip po siyang pinuntahan. Anyway, okay lang po yan. Basta nandito pa din tayo para talakayin yung mga napapanahon. Mas lalo ngayon, mga partner. Kasi nga, December na, magdi-December na, marami tayong gagawin. Ngayon, mas lalo yung mga accountant, bookkeeper, nako, nagpapahinga lang yan. But, nag-ready for the anong tinatawag namin dito fight or yung gera namin na susuungin ng mga accountant o bookkeeper this coming January hanggang April. Ayan. Check. Ayan, nakikita ko na si brother Manuel, nandyan na ba? Anyway, sige, abang iniintay natin yan at tayo po ay live na live po tayo ngayong gabi sa UNTV Radyo La Verdad, sa YouTube channel natin sa UNTV News and Rescue. Ayun. At syempre sa UNTV Radyo La Verdad official Facebook page. Ayun. At syempre, kung may komento po kayo o suggestion ngayong ay kung may gusto kayo topic, pwede din kayong mag-text or tumawag sa ating mga hotline sa 0997-824-9408. Ayun. At syempre, pwede kayong mag-komento din sa business natin to on air sa Facebook natin. Ayan. So, iniintay lang natin yung mga ni partner Manuel, no? Baka nandyan, bigla-bigla na lang susulpot yan. Ayan na nga, sinasabi ko na nga ba Partner Manuel, kamusta? Good evening, Kapatner Randy. Ayon, may hindi lang pala ako napipindot. Naku naman, pinaka-importante dapat pindutin. Hindi napindot. So, napindot na po, Kapatner Randy. Magandang gabi. At sa ating mga taga-subaybay, maaari po kaming pakinggan sa 1350 sa AM Band at nabanggit na ni Kapatner Randy. Pero nasa Facebook Live din po kami sa UNTV Radyo La Verdad at sa aming page, yan po ay business natin to on air at on YouTube naman, yan po ay UNTV News and Rescue. Ayan. Diyan ba, Partner Manuel, sa iyong lugar, maulan ba? Medyo kanina dito, ang lakas ng ulan Nako, yun kanina kasi galing din ako sa QC, may pinuntahan ako. Medyo uulan pero hindi tinuloy. Parang parang dampi-dampi lang. Pagdating dito sa Rizal, ayan, tuloy nang nawala. Pero malamig na panahon lang. Hindi uulan ka pa na Randy. Actually, na yan umpisa ng malamig na panahon But nung mga nakaraang taon ngayong November pa lang malamig na. But ngayon medyo mainit pa din. May mga oras na mainit pa din. Oo nga Kaya yun ang minsan nakakatakot pag lumabas, di ba? Kasi mamaya-maya uulan. Pero napakainit ng panahon. So siguro dahil sa climate change na rin siguro Partner Randy. Kaya nga kailangan natin ng vitamins tayo dyan, partner.
Oo, dami may ubo ngayon. Ako, buti na wala-wala na. Kasi dinagdagan ko yung vitamin C at ilang gamot. Pero marami talaga, ubong-ubo lang. Ang hirap mawala, Kapartner Randy, ngayon. Correct. Gaya ni partner, yung natin, yung EP natin. Medyo hindi pa maganda ang kanyang lalamunan at sipon. Oo. Talagang ganun talaga siguro sa panahon ngayon. Kaya dapat healthy tayong lahat. Correct. So, kailangan ng vitamins, more vitamins tayo and more water. Ayan. Yan. Anyway, mga partner, eto na, akin na to, partner Manuel, muna. Wala si partner Chris, eh. So, eto may mga paalala sa mga filing ng tax na, mga tax natin. Ito yung, sa November 29, Saturday po, ito yung e-filing at filing ng and e-payment ng 1702Q. Quarterly income tax return for corporations, partnerships, and other individual taxpayers. And summary alpalis of withholding taxes ay yung tinatawag na SAWT, yung tinatawag namin ngayon SAWT for the quarter ending September 30, 2025. Ayun. At syempre sa November 30, ito'y Sunday. Syempre kapag Sunday or Saturday, Monday na yan mga partner. Hindi yan yung pinaka deadline. Next banking day o next office day yan. Anyway, submission po yan ng proof of e-filed BIR Form 1702 ng RT, regular tax, exempted EX, MX with audited financial statement. At syempre, kasama yung 1709 kung kailangan. At other attachment to electronic audited financial statement o yung tatawag na EAFS or manually. Yung manually po, papatatakan mo sa BIR. Ayun. Fiscal year ending July 31, 2025. At syempre, copy of the computerized books of accounts and other accounting records fiscal year ending October 31, 2025. At syempre, yung mga soft copies natin, mga inventory list and schedules stored and saved in DVD. May DVD pa ba? At USB properly labeled together with notarized sworn declaration fiscal year October 31, 2025. Partner Manuel. Yon, may DVD pa talaga siguro na nalilidot yan sa Divisoria. Pero nakakayo, puro download na lang sa sa mga website. Ay, sa akin sa computer ko walang DVD na eh. Wala na. Actually, yung PC, wala nang DVD player, pati mga laptop eh. Bibili ka na ng separate. Ganon. Ayun. Kaya, eto naman Kapartner Randy, tuloy na ba tayo Kapartner Randy sa Sige, next tuloy na tayo, partner. segment? Aba, eto na, ang ating namang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong araw na ito, Intellectual Property Office o IPO Philippines. Aba, may paalala sa publiko ngayong darating na holiday season. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Magandang gabi. Ngayong papalapit na ang holiday season, pinaalalahanan ng Intellectual Property of the Philippines o IPO Phil ang publiko na maging mas maingat sa mga produktong kanilang bibilhin, lalo na't panahon din ito ng pagdagsa ng mga peke o counterfeit items sa merkado. Ayon kay IPO Phil Acting Director General Attorney Nathaniel S. Arevalo, tuwing sumasapit ang holiday season, tumataas hindi lamang ang demand sa iba't ibang produkto, kundi pati na rin ang pagkakataon para sa mga mapanlinlang na nagbebenta ng mga pekeng gamit. Tuwing may holiday season, dadagsa ang produkto. At based na rin sa experience, pagkakataon na rin ito ng mga namemeke. Meron naman tayong mga pamantayan pa paano natin malalaman kung peke siya. No? Una-una yung presyo. Diba? Kung masyadong mababa, kasi dun sa original, magkakaroon ka na ng idea pang peke ito. No? Tapos yung packaging. No? Kung kayo naman yung pamilya dun sa legitimate, original, may makikita kang mga pagkakaiba dito sa peke at saka sa original. Isang indikasyon din nun. At ang isa pa, bukod sa packaging, siyempre yung mismo itsura ng produkto. No? Siyempre, ang mga mamimili naman, pamilya ka rin sa kung gusto nilang bilhin. So, papagkumpara nila based sa kanilang experience din, kailang sa pagbili, nakikita nila kung yung binibili nila ay fake ba o counterfeit.
Dagdag pa ni Arevalo, ilan sa mga produktong madalas ma-counterfeit tuwing Disyembre ay apparels, bags at shoes dahil mataas ang demand ng mga ito bilang regalo. Hinikayat ng IPO Phil ang mga brand owners at mamimili na mag-report sa mga otoridad kung makakita sila ng mga pinaghihinalaang counterfeit items. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Actually, partner, no? Kung mapapansin mo, punta na lang tayo sa Divisoria, partner. Ang dami doon. di naman Nagkalat na- at soy Quiapo. Oo, di naman na, ano, di naman lahat sila talaga na, ay, bawal lang, di ba? Pero Bawal sana lang. ay talagang ma-regulate talaga. Pero tayo naman mamimili, lalo na mga bibili ng pailaw, kapartner Randy, di ba? Mga pailaw, yan delikado kapag mga peke ang mabili nyo, baka mamaya masunog ang mga bahay nyo. Actually, partner, no? May nakita nga ako nung isang araw. May ano siya, may Christmas lights. At hindi siya nakasaksak. Ang uso na ngayon, Solar. solar. Ayun, baka safe Oo. talaga, yun na lang. Correct. Diba? Kaya pala naman nakikita na ko mga halaman dito sa kapitbahay. Nakasolar. Kaya pala. Hindi ganun hindi na magastos. Hindi ka na magbabayad sa meral ko niya. Correct ka dyan, partner. So, malaking tipid na, safe ka pa. Right. Yes. Anyway, speaking of holiday, partner, no? Ito, nako, katulad ng mga negosyante, mga accountant at taxpayer na nakikinig po ngayong araw na to. Ngayong gabi na to, huwag kayong aalis mga partner. Nako, marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga, year-end deadlines. Nako, ito na nga partner. Actually, ito, konti lang to but pinaka-hectic na mga deadlines natin ngayon. So, huwag kayong sa mga nakikinig po ngayon, huwag kayong aalis ha. Ito, tutok lang sa programang kasangga ninyo sa negosyo sa negosyo ang Business Natin To. Natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Ayun, at nagbabalik po ang Business Natin To. Alright! Para sa mga partner natin na nakikinig, gagamit ang radyo, maaari po kayong mag-text or mag-text o tumawag. Kung may tanong o suggestion po kayo o reaction tungkol sa ating topic. Ito po yung mobile number natin, 0997-824-9408. Ulitin ko lang po, 0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, Kapadre Randy. O kaya naman, kasangbahay ay puntahan ang aming Facebook page. Yan po ay Business Natin To on Air. Live po kami dyan. At maaari niyo pong i-share ngayon at mag-comment kung may mga komento kayo o kaya tanong para sa ating topic ngayong gabi at sa ating guest, Kapadre Randy.
Correct ka dyan, partner, no? Sa mga ano natin, sa mga nakikinig, nako, December na, malapit na, ilang araw na lang. Nako, 3 araw na lang, December na. So, habang abala kayo sa holiday rush nyo, sa pamimili, huwag nating kalimutan itong importanteng checklist, partner Manuel. Iyon, kapartner Randy, tama ka dyan. At may mga negosyo na nagsimula na may malaking potensyal o yung umpisa pa lang, boom agad. Pero magtataka ka na uwi ito sa pagsasara. Bakit kaya, kapartner Randy? Oo nga, tama ka dyan, partner, no? Speak of tambok ng trabaho, partner, no? Para sa mga partner natin na natatambakan ng trabaho, mas lalo ngayon. Para iwas penalty at iwas hassle, alamin natin ang mga BIR deadlines na dapat ihanda bago magsara ang taon sa ating na segment na Kataks Ako. Kataks Ako! Nako, papunta na tayo sa huling buwan ng taon. Nako, kasabay nito ang isa sa mga pinakamahalagang yugto para sa mga taxpayer. Sa dami ng kailangang ihanda bago matapos ang taong 2025, ang pag-navigate ng mga BIR deadlines ngayong December ay hindi dapat maiwan. Partner Manuel. Nawala si partner Manuel. Ako muna. Kaya naman ngayong gabi, alamin natin kung ano ang dapat tapusin bago pumasok ang bagong taon. Upang ipaliwanag sa atin ang mga deadlines ngayong pagpasok ng buwan ng Disyembre, makakausap natin ang isang certified public accountant, business partner, a Smart Book Cloud Solution, ang managing partner ng Bong Corpus and Company CPAs, walang iba kundi si Mr. Romel Bong Corpus, CPA CFC CMA. Magandang gabi, partner. Good evening, partner kuya. Ayun. Kamusta? Kamusta dyan? Okay lang dito sa Quezon City. Kala ko nga yung tawag. Pag-uusapan natin yung bagong RMC, yung LOA freeze. Ayun na nga. RMC 107 Idagdag natin yan mamaya, partner. Siyempre, muna tayo, mga deadlines muna tayo. Okay. Sabagay, napaka-importante talaga ng December, no? Kasi December is one of the busiest tax months, no, sa Pilipinas. Kasi nga, nandyan yung multiple year endings, yung mga withholding tax deadlines, yung mga preparations na ginagawa natin for 2026 compliance, diba? Yung mga alpha list preparation, yung inventory count. So, very, very important talaga yung month of December. Tsaka, I think that's the second busiest month, no? Aside from the April. So, yes, tama ka dyan. Ito ang unang question ko sa iyo, partner Bong, no? Ano ba yung mga deadlines natin ngayong December na dapat ma-comply ng ating mga taxpayer, bookkeeper, accountant, auditor? Okay, karaniwan sa mga BIR deadlines, no, tuwing December ay yung ating monthly compensation tax, ayan, 1601C. Yung ating 0619E, yung monthly expanded withholding tax. For some other businesses, meron silang tinatawag na 0619F, yung final tax. Yan, sa December 10 yan. It falls on December 10. And of course, kasama rin sa December yung ating VAT, no? Wala na pala yung 2550. Tinanggal na pala yan, no? So next year na pala yung quarterly natin. So wala na tayong problema sa VAT na 2550 kundi 2550 Q na yan, tsaka 2551 Q na yan next year. So ano pa? Siyempre yung ating SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Yan yung mga importante sa December. Yeah. Partner Manuel, may katanungan ka? Yes, itanong ko rin kay Sir Bong itong tungkol dito sa actually mga tanong dito ng mga nagnenegosyo at mga iba pang taxpayer. Kailan po ba ang takdang petsa? May petsa po ba ng pag-file ng mga buwan ng quarterly na returns tulad po ng VAT, percentage tax at mga ito pong withholding tax, Sir Bong? Okay, yung ating 1601C, it falls on the 10th day of the following month.
Now, kung ikaw ay isang taxpayer, nakasulat yun doon sa BIR Certificate of Registration natin, no? Pagdating naman sa quarterly, 25th day of the following month or closed of the quarter. So yun yung yung deadline natin. Ayun. But ang ito, Sir Bong, no? Ano yung mga deadlines para sa quarterly? Kasama ba to? Ngayon yung quarterly at income tax returns para sa 2025. Kailangan na ba gawin to ngayon? Kung ikaw ay fiscal year end, no? Meron kang 2550Q ngayong December. Pero yung calendar, next year na yon, yung 2550Q. It will fall on January 25, 2026 na. Kasama yung, syempre, yung ating SLSP, yung 1601EQ, yung ating QAP, at saka yung ating SAUT for next year. Ayun. Partner Manuel, may Yes, katanungan ba? ihabol ko rin to ka-partner Randy. Kasi miski ako talagang gusto ko rin malaman, ano po ba yung EFPS at non-EFPS? Paano bang deadlines para sa EFPS fillers or filers at non-EFPS filers, Sir Bong? Okay, yung EFPS stands for Electronic Filing and Payment System. So web-based ito. So ina-access to via internet. Yung tinatawag nating non-EFPS, ang ginagamit dyan yung eBIR offline na dina-download sa ating BIR website, no? Normally, same dapat yung deadline ng both EFPS at non-EFPS filer. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba dyan doon sa tinatawag na groupings. May groupings kasi tayo based on the last digit ng PIN number. So may makikita. For example, if you access the BIR calendar, makikita mo doon yung Group A, naka-deadline ng AGIS, yung Group B, naka-deadline ng A12. So the staggered deadlines is based on the TIN last digit number. Yun sa EFPS yun. But for the non-EFPS, same yung deadline yan, no? On the 10th, on the 25th, yung mga ganong deadlines. Follow-up question ko lang, Sir Bong. Kapag EFPS user ka, ano ba yung gagamitin mong platform? EBIR din ba yan? O sa mga non-EFPS po yun? Yung EFPS is, ang platform na gamit dyan is via web access. So, you need to have an internet. You will go to the EFPS site ng BIR and you have to log in. Yung non-EFPS, yan yung downloadable application ni BIR which we call eBIR offline. So you have to install it doon sa laptop mo, computer mo para makapag-file ka ng mga BIR returns. But sa iyo, sir, ano mas maganda? Yung naka-online ka or yung naka-offline ka? Basically, both can work, no? Parehas naman silang accessible. Kung wala ka nga lang internet, syempre hindi ka makakapagpasa, no? But both are accessible, tsaka okay namang gamitin. The only requirement is that yung iba kasing mga taxpayer natin which for example falls on the large taxpayer, kailangan na talaga nilang gumamit ng EFPS. So this is based on the memorandum order of the BIR. So parehas naman na okay yan as long as meron kang internet connection. Ayun. Partner Manuel, may katanungan ka pa ba? At eto din, gusto ko rin malaman kay Sir Bong, paano ba naapektuhan ng yung last digit ng T ng mga submission deadline? Halimbawa po yung POS, CRM reports, Sir Bong. Okay, bilang bahagi kasi nung tinatawag nating filing system, yung staggered filing system, yung mga ibang submission ay nakabase talaga sa last digit ng TIN, no, ng mga taxpayer natin. For example, yung EFPS, VAT returns. So, if you'll notice sa calendar, nakasegregate talaga yung groupings nila, no? POS saka CRM, ganun din. And other registration updates, no, which is compliance with other schedules ng RDO. For example, ang ending mo is 1 and 2. So nakalagay doon first day of schedule yung 1 and 2. Tapos yung about the number mo naman 3 and 4, second day ka, parang ganyan. And so on and so forth.
So, for notation lang, we should follow yung applicable RMO kaya RMC na nire-release na kasi minsan ina-update nila yan yung staggered schedule. So, we need to be updated on the RMO kaya RMC na nire-release nila per year ng BIR. Sir Bong, ito nakakalito minsan to ito bang books of accounts, submission ng books of accounts at inventory list ngayong December din ba? Yung books of accounts, no, meron tayo ngayong I think binanggit mo kanina, kung ikaw ay fiscal year ending November 30, you need to go to the ORUS for your books of accounts, no? So, you have to register your books of accounts on November 30 for the fiscal year and this year, no, for 2026. For next year, for next year naman, yung December, sa January na yan, yung natin, yung books of accounts saka yung inventaryo. Ayun. But ang yung ngayon, Sir Bong, yung 2025 audited financial statement, kaya bang gawin nga in December or next year na tayo mag-usap dyan? Okay. Kaya ako sinabing very busy yung month of December. Remember kasi, lahat halos ng adjusting entries, no, yung ating mga year adjusting entries, if you're doing the ALPA list, no, halos lahat ginagawa, even the internal reconciliation, para makita mo na lahat ng adjusting entries mo in preparation for the year-end audited financial statement, which normally falls on April. So kaya siya matrabaho. So, tanong, pwede mo na ba ngayong ipasa ngayon ng December? Pwede naman kung kumpleto ka na. Pero syempre, meron ka pang 4 months na binigay ng BIR as a deadline for the audited financial statement. So, yun yung kaya siya busy ngayon kasi nga pine-prepare natin lahat yung adjusting entries for the audited financial statement to be submitted next year. Ang ibig sabihin, Sir Bong, nagko-close tayo ngayong December. Closing tayo, di ba ngayon? Sa ibang kumpanya, December 31, kasagsagan yan. Minsan, kasagsagan yan. Lahat nire-reconcile nila. For example, inventaryo, no? They'll book the inventory as of December 31. Pero, kailangan nila makompleto yan kasi ang hinahabol natin is the next year, January 30 inventory deadline, parang ganon. Correct. Naalala ko dyan, Sir Bong, nung nasa corporate pa ako, yung may system kasi, pagdating ng January 1, hindi na pwedeng maglagay ng 2025 adjusting entries. Entries. So, yung ibang company, ang ginagawa nila is first week yung closing. So halimbawa December 31 yung ending calendar year nila. So may policy sila. Yung iba on the 5th kailangan sarado na, wala nang mag-a-adjust. Yung iba naman umaabot ng 10th. So ibig sabihin hanggang second week yung closing nila talaga. Inaantay pa nila yung mga ibang habol ng adjusting entries. Okay, mas lalo yung mga nag-liquidate. Matagal yan eh. Yes, exactly. Like mga agents yan, di ba? Yung mga tinatamaan eh. So, saka yung mga may advances, yan yung mga tinatamaan basically. Correct. Para walang malaking advances. Yes. Anyway, as Partner Manuel, may katanungan ka pa ba dyan? Medyo nawawala si Partner Manuel. Hindi ko narinig. Yun, ayan na. Yan. Nakamute Okay pala eh. Ito po, Sir Bong, sa deadline naman ng mga extension, sa anong sitwasyon ba nagbibigay ng deadline extension ang Bureau of Internal Revenue or BIR po? Okay, remember last month ba? Tama, last month yata nagbigay ng extension ng BIR. So ang mga sitwasyon like kung merong kalamidad, ayan, may disaster katulad ng typhoon, earthquake, flood, nagbibigay normally nagbibigay si BIR ng extension. Naglalabas sila ng memo with regards to that. Okay. Number 2, kung merong malaking major system downtime. For example, yung EFPS natin, daming nag-a-access, hindi sila maka-access.
So may problema. So minsan nagbibigay sila ng extension. Yan yung mga sample natin. And of course, pag tinamaan yung original date ng ating submission ng holidays, national holidays, yung mga ganyan, nagbibigay talaga ng extension ng BAR. But basically, force majeure events, sigurado yan mag-extend ng BAR. Nako. Ayan, mga partner, no? Ang ganda ng kwentuhan natin ngayon. So, Partner Manuel and Partner Bong, saglit lang po Makinig muna tayo. Manood muna tayo. At sa mga nanonood ngayon sa social media platform, saglit lang po. Huwag kayong aalis. Itutuloy natin ang mga usapan natin ngayong gabi. Siyempre, marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga deadlines pa din, no? So, magbabalik muna ang kasangganan nyo sa negosyo, ang business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo eh. Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Ayan, nawawala si Partner Manuel. Dito At na ako, nagbabalik po Randy. ang programang Business Natin To dito pa rin sa UNTV Radyo La Verdad at Business Natin To on air, Facebook Live. At syempre kasama pa din natin ang ngayong gabi ang ating guest na Certified Public Accountant, Business Partner and ng Smart Books Cloud Solutions at Managing Partner Bong Cruz and Company CPAs. Magandang gabi uli po, Mr. Romel Bong Corpus. Ayun. Good evening po Kuya. Good evening. Ayun. Partner Manuel, nandiyan ka pa ba? Yes, dito lang ako, ka-partner Randy. Pag-uusapan naman natin itong tungkol sa penalties and mga consequences. At ang tanong po dyan, Sir Bong, ano yung ang magiging penalties kung late mag-file o late magbayad ng tax sa taong 2025, Sir Bong? Ako, marami tayong ito yung mabigat pag hindi ka nakapag-file ng maayos, no? So, number one, yung surcharges, medyo mabigat yan, 25% kaagad yan pag may late filing, late payment, kasama yung wrong venue pala, 25% na rin yan, no? Oo. Tapos yung interest natin, kinukompute yan 12% per annum based on the new train law, no? Tsaka yung compromise penalty. So, meron namang tinatawag na range yung compromise penalties, no? For some minor violation, for example, hindi ka nakapag-file. Yung iba, they'll accept the 1,000 pesos. Yung iba naman, 5,000 pesos. Pero kung substantial yung amount, between 10,000 to 50,000 yan yung compromise penalty natin. Sir Bong, follow-up question lang po doon. Kasi nasabi niyo po kanina, may wrong venue. Ano ba yung ibig sabihin ng wrong venue?
Yung wrong venue, 'di ba? If you notice doon sa ating BIR COR, may nakalagay doon kung anong RDO ka. For example, RDO 39. Kasi nagmamadali yung yung accountant mo na ilagay niya RDO 40. Yan, wrong venue yan. So, tatamaan ka na ng penalty. But yung kapag, kasi nasabi natin kanina, may EFPS at non-EFPS. Siyempre, minsan, baguhan akong bookkeeper, accountant, ay akala ko, non-EFPS. Ginawa ko yung forms sa EBIR. Ito ba yung masasabi bang wrong venue din? Yes, it will fall on the wrong venue. Ngayon. Yun. Partner Manuel, may Yung venue na yan, yung venue na yan, hindi yan mga venue ng kasal, ha? Baka ito po yung venue dito sa binabanggit ni Sir Bong patungkol sa BIR. Pero, eto ang tanong dyan po, may tanong din po ako dito na tungkol sa penalty. May penalty ba kahit walang babayaran tax? At meron bang ganon na kung zero or no transaction? May tax din po ba yun? Yes, no? So kung halimbawa ang business mo wala namang kita, Opo. okay, wala namang tax, pero doon sa BIR COR mo, you need to file. It's required to file 1601C. You need to file it. Kasi tatamaan ka nung surcharge, ang tawag doon, failure to file. Mabigat din. Wala ka na negosyo, wala kang benta, matatamaan ka pang magbayad. So, kahit na zero siya, walang transaction, wala kang ginawa transaction for the year or for the month, i-file mo na para hindi ka tamaan. Ngayon. Sir Bong, paano ba maiwasan mga ganyang penalty na yan na sinasabi mo? Okay, dalawa, no? Dalawang pwede mong gawin. You have to check your BIR COR. Nandun naman yung dates. Nandun naman yung mga klase ng mga tax na kailangan mong i-file. Number 2, bisitahin mo yung kalendaryo ni BIR. Nakalagay naman doon yung mga dates, no? May mga araw doon sinasabi niya na dapat mag-file ka na ng ganito, dapat mag-file ka na sa ganitong araw. So, that's the best thing to do. You have to calendar it. Madali lang naman. Okay. Pero may tanong ko dun, Sir Bong, sa no? Kasi wala nang kita yung negosyo. Magpa-file pa rin, magta-tax pa rin? Yung ba talagang batas? No, wala siyang tax. All you have to do is file it. Ay, filing, alright. File mo lang. Kasi pag zero naman, you have to file it. Kasi pag hindi ka nakapag-file, so non-filing yan, tatamaan ng penalty yan. Filing lang pala, alright. Yes, filing lang. So, yun yung pinaka-importante. You have to comply, just file it. Okay, ano ba thank you, yung Sir Bong. dapat, Sir Bong, syempre kapag nag-file ka sa EBIR, ano ba yung dapat itago doon? Yung form lang ba ang dapat itago natin or i-print lang? No, if you submit your BIR form via EBIR offline o kaya EFTS, meron niyang ibinabato na BIR acknowledgement receipt. So aside from the form, kung gusto mong i-print o kaya i-save as PDF file, antayin mo rin yung BIR receipt. You have to save it as PDF file also. Kasi yan, madalas, pag walang lumalabas sa sistema ni BIR, tapos matatag siya as open cases, yun yung ipe-present mo sa kanila. The BIR form at saka yung BIR acknowledgement receipt na nag-file ka talaga. Ay, paano kapag hindi dumating, Sir Bong, yung confirmation receipt na yan? Okay. May problema, no? Kasi madalas yun ang nagiging issue. Sabi nung isa, teka 5 days. Halimbawa, ang deadline, G's, no? Nag-file siya, 5 pa lang. Antay siya ng antay, wala pa yung BIR, no? Yung iba ang ginagawa nila, ini-screenshot nila yung filing nila. So that when the time comes na kailangan mong i-contest yung open cases mo, you can present something. So back up yun. So kahit hindi ka na magantay muna nung BIR acknowledgement receipt mo, na i-screen capture mo yung nakalagay naman doon na i-file mo na yung certain BIR form. So i-save mo as JPEG. And besides, doon kasi sa history ng EBIR EBIR offline natin, makikita mo yung mga BIR forms na final, meron din siyang file name, tapos meron din siyang date at saka time na kung kailan mo siya ginawa. So you can
you can basically contest if you have open cases moving forward. Kailangan kong gawin yan na kasi first time ko narinig yung yung may isang lugar pala sa EBIR na kailangan mong i-copy or screenshot. Yeah, you have to screenshot lang. So that's the thing na pwede mo as a backup kasi sometimes may problema si hindi nagbabato ng hindi siya nagbabato ng acknowledgement receipt. Yung iba especially for the SAWT, SLSP, sometimes it took like a month bago matanggap yung yung acknowledgement receipt. So yung mga ganon. Yung iba naman ang ginagawa nila pag hindi pa naman inaabutan ng deadline, nire-resend nila yung yung form. Resend lang para malay mo naman bumalik agad yung send mo. Ganun ba yun? Yes. Ayun. Partner Manuel. Yes, ito po, payo lang Sir Bong sa mga taxpayer o kaya mga nagdenegosyo natin. Ano po yung mga ideal internal processes para masigurong on time yung filing ng VAT, withholding tax, payroll requirements at iba pa, Sir Bong? Okay, number one, palagi nating titignan yung tax compliance calendar. Again, lahat ng BIR form o lahat ng BIR tax na kailangan mong bayaran, makikita yan palagi dun sa ating BIR Certificate of Registration. Okay. Kung ikaw ay medyo alanganin sa mga dates or due dates ng pagbabayad, you can always visit the BIR calendar. Nandun naman yung tax compliance calendar palagi. So, saka palagi mong isipin yung cut-off system. So, kung sa internal process natin, kailangan mag-set up ka palagi ng sales cut-off, yung payroll cut-off, para palaging on time ka sa pag-submit na mga kailangan mong i-submit in so far as BIR compliance is concerned. So, meron din tayong tinatawag na level review. So, sa mga small businesses na merong mga konting empleyado, pwedeng merong nag-prepare, merong nag-check, tsaka merong nag-approve. Pero kung ikaw naman yung sarili mo, ikaw yung empleyado, ikaw yung may-ari, so one level review, ang palagi mong backup mo dyan, yung kalendaryo, palagi mong check yung kalendaryo. Ayun lang, yun lang yung mga ating mga pwedeng gawin as internal processes so that we could comply on the tax compliance that the BIR require that we need to submit on time. Okay. But ito, follow-up question lang, Sir Bong. Kapag for example, throughout the year, hindi ka nakapag-file ng any returns. Ito ba yung mag-lead sa audit kay BIR? Okay, okay, ganito yan, hindi ka nakapag-file throughout the year. I had a client, nasa stage na siya ng closure ngayon. So isasara niya na yung yung kumpanya niya. So one of the steps is to check the open cases via the CMS of the BIR. So pag hindi ka nakapag-file within the year, sasama pa rin 'yon sa open cases mo. So habang tumatagal siya, okay lang yan kung walang tax pero kung may tax kasi siya, mapapatungan pa yun ng surcharges, ng penalty, saka ng interest. Kung zero filing lang yan, you can request for the lowest possible penalty para dun sa non-filing mo. Pero at the end of the day, lahat ng hindi mo na-file, nakalimutan mo, may bayad lahat yan. Ayun. Pati ba yung Sir Bong sa mga tax return na hindi na-file? Yes ko, Halimbawa, kailangan mo mag-file ng 1601C, nakalimutan mo. Wala ka namang empleyado, pero nakalimutan mong i-file. Yes, so 1,000 pesos agad yun. Naku. Wow. So kung meron kang 12 months na 1601C, kasi monthly filing yan 12,000 pesos agad yan. Hindi pwedeng after 6 months ay sabay-sabay na? Actually, pwede mong gawin yun. Even sa nakalimutan mo yung 3 taon, gusto mong i-file now, ngayon na. Pwede naman, Pupunta ka lang sa BIR, magpapakompute, dala-dala yung printed 1601C plus the BIR acknowledgement receipt, pupunta sa officer of the day, papakomputan doon, tatatakan nila, then you have to pay it via bank. Yun.
At ito, Sir Bong, Yes. kasi ito, sinasabi mo magbabayad sa mga bangko, di ba? Saan ba pwedeng magbayad ang mga taxpayer? Ano to? Pwede ba sa over-the-counter? Pwede din ba sa sa e-wallet? Pwede din ba sa mga mobile banking? Okay, so sa current tax kasi natin, for example, November ngayon, so December 10, 1601C, file ng 1601C. So sa current tax na babayaran mo, you can pay it via e-wallet. I think Maya is available, MyMeg is available, pwede ka rin magbayad via Land Bank online, UBP online, pwede rin over the counter babayaran yan. Pero yung mga taxes na hindi mo nabayaran noon, like a year ago, 2 months ago, whether may tax yan or wala, pag nagpa-compute ka sa BIR, diretso na yun sa bangko, diretso na yun over the counter. Ayun. Bago tayo pumunta sa promotion, Sir Bong, kanina kasi nung kakasimula pa lang natin, may sinabi kang tungkol sa sa magandang balita, 'di ba? Yung linabas ng ating commissioner at ng Department of Finance. Ano ba ito pa? Kay paliwanag lang po, Sir Bong. Okay. Ang tawag dyan, BIR LOA freeze. Napakaganda, no? So, nung pagpasok ng bagong BIR commissioner, ito yung pinakamagandang ginawa niya. No? Naglabas siya ng bagong revenue memorandum, RMC 107-2025. So, ito, parang audit suspension to. So, napakagandang balita. In fact, this is a game changer for the businesses kasi nga, audit freeze. So, bawal mag-audit, bawal mag-revalidate ng LOA, bawal maglabas ng mission order, bawal pumunta yung mga auditor, kaya revenue examiner sa mga businesses. So, napakaganda niyan. So, yan, kailangan may kumbaga, kunin na natin yung yung pagkakataon na yan as a business owners, mga taxpayer, kasi napakaganda siya, advantage para sa atin. Gano'ng katagal yan, Sir Bong? Let's see do you have a copy of the RMC? Let me pull out the RMC. Ayan. Habang nihintay siya, kakanta mo na si Brother Manuel. Alright. Pero gusto ko rin din sanang ihabol to kay Sir Bong mamaya, Sir Randy, yung madalas na pagkakamali ng mga may negosyo pagdating sa pagsunod sa BIR deadlines para makaiwas na yung mga tagapakinig. At para Sir Bong, may sasabihin po kayo kanina, yung titinan niyo po kanina. Let me check the deadline lang, para at least sigurado tayo. Sige. I'll go to the RMC mismo para mabasa natin, At ayun, at siguro mamaya may mga event din si Sir Bong, Kapartner Randy, ay may announce siya din. And of course, baka may mga party sila. Kasi malapit na yung mga party. Correct. Naabangan ng mga empleyado. Baka mamaya maisama tayo ni Sir Bong. Kaya abang-abang tayo sa traffic na naman yan, Sir Randy. Mahirap na naman umuwi. Ako. Ayoko pumunta ng South. Nako, sobra. Kaya nasa South pa naman ako. Doon ka ba sa umaga? Ay, hindi pala. Hindi pala ako sa South. North din, ganun din ang traffic, Sir Randy, kapag may mga may mga event na sila. Napakahirap. Okay. Mas lalo kapag may may concert dyan sa North Luzon Expressway. Sobra, nako. Yan ang mga nakakaubos ng oras ng mga Pilipino. Okay. Siguro, Sir Bong, go ahead po. Sige, so yung RMC, wala siyang ibinigay na na kung kailan matatapos. So the only date that the RMC provided is effective siya nung November 24, 2025, and then we wait for another pronouncement ng ating BIR Commissioner for the update or reactivation nung audit. So, pwede na tayo magpahinga muna ngayong December, more or less. Baka after ang suggestion ko, wag magpahinga. Ayusin lahat ng may mga butas. Iayos na ngayon para pagdating nung ni-reactivate yan, di malinis na yung mga libro. Tama naman.
Feeling ko, Yes. So, ang dami- kumbaga ang dami- pagkakataon lahat to, no? Pagkakataon mo na. Tsaka yung mga ibang taxpayer, Oo. tignan nila yung yung LOA nila. Kasi kung makikita nila yung date ng LOA nila, tatamaan na sila dun sa, kumbaga magpiprescribe na, magiging stale na, mag-expire na. Mhm. Ayan na. So, ibig sabihin, they can already form, kaya gumawa na sila ng ng kanilang letter Yes. informing the BIR na stale na. Ibig sabihin, kung stale na, hindi na pwedeng ituloy yung audit, hindi na pwedeng i-open yung Expired na, ibig sabihin. expired na eh. So, hindi naman pwedeng mag-issue ng revalidated LOA yung BIR kasi nga, dahil dito sa audit freeze. So, ito yung pagkakataon. Okay. Very, very beneficial sa ating mga taxpayer, sa ating mga businessman na may mga open cases ng mga LOA. Yes. Yan. At kapatid Randy, ihabog to, baka masagot kahit 1 minute lang ni Sir Bong para mapaalalahan ng ating mga business owners at mga taxpayers. Ano po ba yung madalas na pagkakamali nitong mga business owners natin at mga taxpayer sa pag-follow ng BIR deadlines at paano kaya ito maiiwasan, Sir Bong? Okay, normally, alam naman natin na lahat ng taxpayer business owners are busy people. So kung gusto nyong na ipa-file ng maayos yan, probably get an accountant or a tax filer, no, or a bookkeeper that can handle your tax compliances. Yun. At salamat, Sir Bong. At yes, kapatid Randy. Ayan. Baka may ipupumot ka, Sir Bong. Saan ka ba namin pwedeng kontakin? Okay, you can visit our website, bongcorpus.com. Our office is located in Quezon City. Our accounting firm is open to audits, no, bookkeeping, accounting, and tax filing compliance. Yan. So, yung ating mga nakikinig po sa atin na nangangailangan po ng accountant, pwede nyo po kaming kontakin. Pati mga bookkeeper, Sir Bong. Sir Bong. Yes po, kasama po ang bookkeeping services. Tsaka payroll. No? We do also payroll services. Nice. Nice. Maraming salamat. Ang ating pong special guest tonight, Mr. Romel Bongcarpu, CPA, CFC, CMA, Certified Public Accountant, Business Partner, Smart Books, Cloud Solutions, Managing Partner, Bongcarpu and Corporations, CPAs. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong gabi. Sana hindi po ito ang huli, pero naalala ko talagang yun sa mga pag-review ako ng mga Facebook Live natin. Marami kang matututuhan sa mga sinasabi ni Sir Bongka, partner Randy. Kaya hindi tayo nagkamali sa guest natin. Correct. Maraming salamat, Thank Sir you. Bong. Thank you very much. Thank you. Ayun. Nako, Brother Manuel, medyo kinakapos tayo konti ng oras, no? May sasabihin pa ba tayo? Ayun na pa, kinakamusta ako ng hininga kasi di po papasok yung audio ko, hindi ko pala napindot to. Kaya maraming salamat ka, partner Randy. Nakasama natin sa technical. Nandiyan si Aljan Lozano. Thank you, Aljan. Ang ating EP naman, Cielo Cotellion Tabian. Thank you so much. Ang ating station manager, Miss Andrea Toy, and GMJ Eusebio, ang ating general manager. And of course, kapatid Randy, alam natin lagi natin binabanggit si Kuya Daniel Razon. Maraming salamat. Yes, kapatid Randy. Ayan. Sa lahat po na nakinig po, mas lalo sa Facebook, marami nakikinig po ngayon sa atin. Maraming salamat po. Mas lalo yung mga nag-page, yung mga nag-like, nag-share. Maraming salamat po. Ayun. Para sa mga natin, partner na gustong may idudulog sa atin, partner, regarding sa tax, regarding business, maaari po kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Partner mag-message sa aming Facebook page. Yan po ay Business Natin to on air, o kaya kami pakinggan, panoorin sa Facebook, sa YouTube. Yan po ay alas 7 ng gabi, Martes at Huwebes po yan, kasambahay. At syempre, asahan nyo po na sasagutin namin kayo. Ang sasagot dyan si Brother Manuel. Pwede. Anyway, joke lang yan, mga partner, no? At syempre, kapag namin po yan, nakita po namin, tatalakayin po namin dito yan. Dito sa, sa station po, sa programa natin, 7 to 8 p.m. every Tuesday and Thursday po. Ayan. So, out na tayo, partner. So, yes, sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Thank you.